Pagpatak ng 5:30 ng madaling araw, wala pang masyadong bakas ng liwanag at tanging ang ragasalang ng tubig ang maririnig mo. Si Lynette, gising na at handa na para sa panibagong paddleboarding adventure niya. At imbis na matakot, kapayapaan daw ang nararamdaman niya. Nag-enjoy ako, not because I was able to stand up, but because I was able to explore Iloilo River na hindi explore ng any other resident here in Iloilo, and it was just so amazing. Kasagsagan ng pandemya nang sumubok si Lynette ng iba't ibang hobby. Mula vlogging, pagbibisikleta, hanggang sa masubukan din maging ang paddleboarding na hindi niya inakalang aaraw-arawin hanggang ngayon. Alam mo yung lockdown, di ba hindi ka nakakalakawatsa? So with the paddleboard, I was able to have like a vacation that's not covered by the ECQ or MECQ. Ang bucket list niya, di basta-basta. Sa sobrang adventurous kasi ni Lynette, ang pangarap niya, tawirin ang mga isla ng Panay at Negros na may distansyang 23 kilometers. It's always been on my bucket list because I was born in Negros, got married, transferred to Panay. So I wanted to cross Panay to Negros. Switching from the flat waters of the Iloilo River to the coastal waters, ang masasabi ni Lynette. When we did the Guimaras, parang wow, this is something ibang level na kasi parang it's more dangerous. But also came the point where Lynette felt unmotivated. Mula sa dating araw-araw na pag-paddleboard, nabawasan sa 3 beses kada linggo nitong taon. Kaya't laking tulong daw talaga nang makakuha siya ng balita mula sa kanyang coach na tuloy na ang ultimate dream niya. Parang feeling ko hindi na mangyayari yung Panay Negros. Kaya nung biglang sinabi ni coach, sa isip ko lang, oh no, hindi na ako nagpapaddle everyday. Paano to? Looking back, the younger Lynette never would have thought she'd be able to achieve such an amazing feat at the age of 54. It's a very, very big dream. When I saw Negros, talagang I smiled and I said, see, never doubt, believe that you can and you will. And Patunay si Lynette na ang inaakala mong imposible, posible pala. Basta't sabay ka lang sa agos ng buhay nang walang takot at buong puso. Mobile journalist Denise Baldesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang paddleboarding challenge ni Lynette kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, ano ba talaga ang background nitong si Lynette? Sporty ba talaga ito? Lynette actually is a businesswoman and hindi daw talaga siya sporty. I asked mo, athletic ka ba? Kasi hindi basta-basta ang pagpa-paddleboarding, no, Pops J. Hindi siya athletic. All she does before nung pandemic na hilig siya sa pagbabike din. And bago siya napunta sa paddleboarding at ngayon, no, Pops J, bukod dyan, swimming and regular na pag-gym. But Kailangan ngayon, mo pa rin mag-training dyan kahit pa paano. Yes, Pops J, it's just paddleboarding right now. Okay, Denise, paano naging training ni Lynette? No? Hindi biro yung pagtawid sa Panay at Negros. So, ever since the pandemic, no, doon niya, nabanggit niya nga, siya, nung pandemic nga, Pops J, di ba? Ito yung panahon na yung iba, ang dami nilang na-discover sa sarili nila. Itong panahon na to, doon na-discover ni Lynette na for her, it was paddling or yun nga, pagpa-paddleboard siya lagi sa dagat. Yes. Doon siya nag-spend ng time. No, it was, Pops J, actually, the Iloilo River Okay. muna. Oo. At, inaraw-araw niya na daw nung pandemya. At kaya lang, netong taon, no, Pops G, parang ito na rin yung naging training niya. Medyo na nabawasan, naging thrice a week na lang daw. But for the training, netong Negros Panay na, yung pagtawid niya na ito, 2 beses daw silang talagang coastal water na paddling na training para lang dito, no, sa 23-kilometer journey na to, Pops G. Alam mo, yung 54, alam mo, hindi naman sa parang nininega natin, no? Parang mataas na feat 'yon para magawa mo ito, no? Nung tinawid niya yung 2 isla, kamusta ang lagay ng panahon nung habang nagpa-paddleboard siya? Hindi ba masama ang panahon? Yun. Tapos siya rin naman, Lynette, sabi niya sa akin, at the age of 54, actually 20 years ago, or nung 20-year-old siya, she would have never thought na magagawa niya yung ganitong kalaking
feat, no? Ito nga talaga yung tinatawag niyang ultimate dream daw talaga, no? Dahil nga, aside sa ganda ng geography ng Panay Negros, talagang dito kasi yung husband niya, dito rin yung roots niya. At Pops J, no, itong Panay Negros na ito ay talagang Maalon ba? Maalon ba yung... nung panahon na to kasi sabi ni Coach, no, actually, ang sabi ni Lynette dito, para lang siyang tumatawid sa Iloilo River. Kasi napakaganda daw nung panahon eh. Kasi si Coach, yung kasama ni Lynette, no, dito sa journey na to, ay siya talaga yung nagtitingin, no, aside sa ruta, kung ano yung tatawirin nila, yung panahon din. At magaling daw talaga si Coach dito. Kaya nung nandun, parang sobrang kalmado lang daw, Pops J. At kung nung panahon na yon talagang, yun nga, kapag talaga nagpapaddling siya, Pops J, ay at peace lang talaga at parang iba yung connection niya with nature. Kalmado. Gaano katagal, Denise, ang naging sabi mo, 23 kilometers ang layo nung dalawang isla. Yes, Pops J. That was 23 kilometers. At ang napiling ruta nga ni Coach, maganda, dahil ito yung isa sa pinakamaikli. Kaya umabot sila ng around 5 hours and 20 minutes, 5 hours 20 to 30 minutes. Kaya, ayun, ang ganda ng panahon. Maaga silang umalis, around 3 a.m. At ayun, Ang tamang-tama gaganda ng dyan mga sa photo, pictures. makikita mo, ayan, sunrise, talagang na-timingan nila. Kaya around 5 hours, Pops J, they're done with the journey. Ano yung pinaka naging hamon dito kay Lynette habang nasa gitna siya ng dagat? Ayan. Yung mga ganitong kahaba daw kasi, Pops J, kasi usually, nung nasanay siya sa Iloilo River, no need na. Hindi na kailangan daw ng pahinga. Pero dito, Pops J, kinailangan niya ng ilang power gel break. So for yun nga, for power, for energy, and of Correct, course for water breaks then. At yun nga, Pops, isa sa mga iniiwasan nila dito yung kapag sobrang init na. Kaya maaga pa lang, no, 3 a.m. 5 a.m. for her usual routine, umaalis na sila kasi iba yung init sa balat na kapag lalo na naabutan ka na around 8 a.m. And aside from that, meron siyang isang pee break, no? Umihi talaga siya, sabi niya, walang kaarte-arte, talon sa tubig, ihe, kasi kailangan mo talaga, hindi ka makasurvive if you don't. Sigurado, kailangan niyang gawin yung pee break niyan. May plano na ba siyang susunod na challenge? Ayan. O baka next time, lalanguin niya na lang. Nako. Yung dalawang isla. Mas mahirap yun, Pops J, no? Aba, may gumawa na niyan. Meron. Oo. But for her, talagang it was paddling. But I asked her, sabi ko, syempre, Pops J, what are your future plans? Yes, oo. This is your ultimate dream. Pero, mapapalitan ba to? Meron ka pa bang nakaplano? Sabi niya, it's not about breaking records, Pops J. Kung may mabigay man na magandang destinasyon sa susunod si Coach, kasi usually si Coach din yung nag-i-invite sa kanya for travels like these. Kung may maganda, okay. Pero as of now, no, they're still looking for interesting routes to travel, to do paddle boarding. But ayun, no need to break records, nothing much. It's just for her talagang yung journey and the destination itself. So Ang sarili mo, Yes. ang numero uno mong kalaban. Yes, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.